pag-aaralan ang basic functions ng ating speedlight na mula sa Godox brand na TT600 at ang kanyang wireless flash triggering device na X2T. So ngayon, ang una nating setup ay ang manual. Ito yung ang ibig sabihin ng manual, ito ang direktang nakakabit dito sa ating body ng camera. So ngayon, ang una natin gagawin, makikita mo yung in dun sa taas. So kung haling naka-multi yan, pipindutin mo lang itong mode button dito. Pagka-pindot mo lang ng isang beses, magiging multi, ibig sabihin multiple yun. Pagka-M naman, ito ay isang manual. Ibig sabihin pag manual, direkta dito sa ating body. So kung pipindutin natin itong ating triggering button dito sa ating body, kung makikita nyo, automatic na siya nagpa-flash. So ganun lang yung manual na settings. At for wireless transmission naman, ay gagamit tayo nitong wireless triggering device na X2T. So ang gagawin natin, kabit natin dito sa kanyang body. Ganyan. Nasalpak dyan. Ipigit mo lang to kanan. Pag nag-click na yan, ibig sabihin, yun yung ano natin. Body. Yun. Click na. So dito sa kanan, meron ditong button. Yun. Doon makikita mo na yun ay nakabukas na. So dito tayo sa settings ng ating speed light. So dito sa kanyang mode button, ipindutin mo lang ito para magbago na yung settings niya into multiple. Ito naman, yung pangalawang button natin ay ang zoom. And kung pinipindot mo yung zoom FN na button, pwede mo yung i-adjust yung kanyang focal length. So ang adjustment nito ay dapat nakamas doon sa settings na iyong lens. Itong MF na button, tsaka yung malagay dito na may parang arrow down, dot at saka edge, yun yung high speed. So sa MF, pag pinipindot mo yung MF, lumalabas yung ilaw na pula. Ito ay ginagamit para doon sa autofocus, lalo na pagka madilim yung object o kaya yung paligid. Tapos kung i-hold mo to, ang button na to, yan lumalabas yung high speed settings. So itong high speed ay magagamit natin ito pagka marami na yung setup, kagaya ng mga flashers o speed light at saka stroboscopic. Ito sa pangalawang button na zoom FN, ang ating i-hold presto, labas na sa settings. Ito yung sleep. Kasi ipipindutin natin itong set na button, yan sa isang setting, yun yung focus. Yung number dito, yung focus na yan, 10 to 30. Ibig sabihin yan, kung babasahin mo sa manual, ito yung sequence kung kailan siya mamamatay after ka mag-shoot. So dito sa pangalawa, ito yung flash setting. Dito naman ay backlight. Tignan mo. Kung i-on mo yan, so mag-on yung backlight natin. The next is the optical sleeve. Tayo optical sleeve, sana yan. Sa optical sleeve merong off, is 1 tsaka is 2. Yung off ginagamit lang kung nag-iisa lang yung flash natin. Sa is 1 naman, ito ginagamit sa flash na multiple, pero hindi siya kagaya ng is 2. Kagaya ng is2 na para lamang sa mga flasher na TTL. Ganun siya, hindi pa rin siya niya. Dito naman sa button na GR sa baba, kung ipupush mo yung button na
sa baba, i-press natin, magbabago yung group letter niya. So marami siyang group hanggang M. Merong M, A, B, C, D, E, tapos M. So dahil nag-iisa lang yung flash natin, dito tayo sa group A. So ngayon kung atin naman siyang i-push na at saka naka-hold, doon naman tayo sa channel. So marami ang channel, hanggang 30 na channel yan. So since isa lang din yung natin, doon tayo sa channel 1. So ito yung mga groupings para ang settings nito dapat kapareho din ang settings dito sa kabila, yung aning group saka yung channel, para yung frequency na ibabato nito dito sa kabila ay magkapareho, para sila ay magkalubong. So para naman dito sa ating X2T na wireless flash triggering device, kung makikita mo dito sa taas, meron siyang pindutan na hanggang E. So yung grupo na to, ito rin yung grupo na makikita natin doon sa ating speed light na E hanggang E. So ito rin flash dito, ito yung pang test. Pag pinipindot mo to, kung synchronize na to sa kabila, magpa-flash o magpa-trigger yun. So ngayon, pagkapindot mo dito ng A, so yung setup punta dito sa letter A. Pagkapindot mo ng A para sa group, i-click mo tong seat ilang beses, so papasok na siya dyan ang selection. So dito naman yung selection, ito yung settings ng lakas ng ating flash. So itong dial sa baba, yung changes ng settings na yan, mag-change dyan yung pipilitin nito. So kung ito ay synchronize na sa kabila, kung ano yung makikita mo dito, ganun dito sa kabila, baga magbabago yun. So sa ngayon hindi pa to synchronize dahil wala pa sa ating settings, kasi dito sa hertz nakabase din yung shutter speed na settings ng iyong camera. Merong computation doon sa manual, kung babasahin mo yung manual. So dito naman sa pangatlo, yun yung times, kung ilang beses siya magfa-flash. Dito sa ating settings sa ating wireless flash triggering device na X2T, kung i-press mo yung menu, lalabas siya doon sa settings na yan. Marami siyang settings na nakapaloob, pero ang kailangan na natin itong scan tsaka yung channel at yung ID na yung pinakaunang tatlo. So yung ID dapat naka-off lang yan. Itong channel, kung ano yung channel natin dito sa flasher natin, ganun din dito sa ating triggering device ang setting. Ito sa scan. So ngayon, pag sinit mo yung scan na yan, so pupunta siya doon sa loob yung selection niya. So meron siyang start. Ibig sabihin, yung scan na yan, pag nag-activate yan, so dapat dito sa kabila sa ating flasher, naka-activate dito ang ating parang wifi na So malalaman mo lang kung naka-activate yan kung magpa-flash yan. So i-hold natin itong unang button. So kung makikita mo, nagpa-flash na yan siya. So saka natin pipindutin yung scan dito, yung scan na yan. So pindutin natin itong select. So yun, nag-scan na siya. Ibig sabihin, magkakaroon na sila ng connection sa dalawa. So antayan mo lang siya ng ilang segundo. Yan, meron siyang
percentage. So, nagiging 100% na siya. So, ibig sabihin, connected na silang dalawa. So ngayon, para malaman mo kung konektado na ba talaga yung dalawang device na yan, yung transmitter tsaka yung receiver, makikita mo meron ditong button na parang kidlat. So kung pipindutin mo yan, dapat yung flasher dito nagpa-flash na siya. So pindutin natin isang beses, yun, ibig sabihin connected na yung dalawa. So ngayon, dito sa kanyang settings, so babalik tayo dito sa kanyang settings. So since dito tayo sa group A, tignan mo itong ano niya, yung strength ng kanyang flasher. Meron siyang 130 seconds. Kung mag-change tayo ng value dyan, makikita natin dito yung value niya na magbabago rin. Tignan natin. Yan. So itong dial na to, kung ating pipihitin, so tignan nyo, nagbabago na. Kung 1.8 dito, 1.8 din siya dito sa kabila. Ito na lang yun. So dito naman sa hertz, pwede mong baguhin yung hertz. Kailangan mo lang kung ano yung binago mong hertz dyan, dapat nakakompute para swabe yung kalalabasan. So yun na po. Yan natin, flash. Yun. Kung dito naman sa camera, magano tayo, pipindot. So 1, 2, sarado. Ngayon, dito natin 1, 2, yun, flash na siya. Wireless, pwede device. So yun lang po, salamat po sa panonood and goodbye. Maraming salamat.